Tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Numbers 13 verse 33, "And there were so the giants in the son of Anak, which came of the giant, and we were in our own sight as grasshopper, and so we were in their sight." Okay? So, yun po So, ang tingin po ng mga nung pinadala ni Moses na spies ay mga grasshopper lang ang tingin niya sa atin doon sa mga nandoon sa promised land, doon po sa Canaan, na nakita nila na andun yung the sons of Anak, mga giants, So, negative. Tapos, yung city, our wall. Okay? Kasi alam niyo po bakit si Moses nag-send po ng spies po doon to search out the land, kung anong klaseng lupain ang promise na yun ng Panginoon, yung Canaan, yung land of Canaan, the promised land. So verse 17, "And Moses sent them to spy out of the land of Canaan, and said unto them, Get you up this way southward, and go up into the mountain, and say the land, what is it? And the people that dwelleth therein, whether they be strong or weak, few or many, and what the land is that they dwelt in, whether it be good or bad, and what cities they be that they dwelt in, whether in tents or in stronghold." So kaya po makikita natin, mga kapatid, na yun po ang reason why Moses sent the spies to the promised land, just to see what kind of land yung ipinangako ng Diyos sa kanila. Okay, so nakita po ito, mga kapatid, ng mga Israelita, na ganun po ang kalagayan ng lugar. Bagamat maganda, andun yung blessing, pero andun yung obstacle, andun yung mga giants. Okay, sometimes we Christian, ganun tayo. Tayo ay natatakot, parang hindi natin kayang marating yung blessing, yung tagumpay, kasi may mga nakikita tayong mga giants. Yung negativism, andun po yan, laziness, okay. Tapos yung negativism, nandoon lagi, Tapos yung tinitingnan natin sarili natin na parang incapable tayo. So, andun po yung mga giants, Maraming mga challenges, maraming mga struggle na talagang nagpapahina sa ating kalooban. Pero alam niyo po, meron pong ilang sikreto akong nakita na nais ko pong i-share sa inyo para paano po pagtagumpayan yung mga ganong klaseng sitwasyon, yung negative thoughts, negative thinking, na tayo ay ma-overwhelm ng negatibong kaisipan, para tayo malimitahan. Okay, so ito po yung ilang bagay na nais ko pong nakita para tayo magtagumpay. Okay, number 1, follow the Lord fully. Numbers 14 verse 24. Ang sabi po sa Numbers 14 verse number 24, "But my servant Caleb, because he had another spirit within him, and had followed me fully, him will I bring into the land, whereinto he went, and his seed shall possess it." So, ang Panginoon po mismo ang magdadala sa atin doon sa blessing. Kagaya po ng sinabi po ng Panginoon kay Caleb, na dahil si Caleb ay he followed the Lord fully, will I bring him into that land. Biruin mo yan, ang Panginoon mismo ang magdadala. Kaya hindi natin problema kung paano natin marating yung tagumpay at yung pangako ng Diyos. Ang tanging gawin natin, kung saan ka man ngayon, area ng paglilingkod, just be faithful. Okay? Continue serving the Lord. Huwag kang magbago, huwag kang magdadalawang isip, buuin mo ang isip at puso mo na maglingkod sa Diyos. And you will see, God will bring you into that promised land. Okay? And number 2, be positive attitude in times of challenges. Numbers 13 verse 30. Ang sabi po sa verse 30, "And Caleb stilled the people before Moses, and said, Let us go up at once and possess it, for we are able to overcome it." O, yun po sabi po ni Caleb. We are able. So positive ang kanyang attitude in time of challenges. So kaya po, kung ikaw ay nagninegatibo na parang hindi mo kaya, ikaw ay manatili na positibo, kasi alam nyo, may Diyos tayo. Sabi nga ng Bible, I will never leave you nor forsake you. So ibig sabihin, kasama natin ang Diyos.
Kung kasama natin ang Diyos, hindi tayo pabayaan ng Diyos. Pag nag-fail tayo, ibig sabihin, papayag ng Diyos na mag-fail tayo. So, hindi. So, kaya po mga kapatid, let us be positive in our attitude. Ano po? Yung attitude natin, panatilihin nating positibo. Just like Caleb. So, that is one of the secret to overcome it. Ano po? Okay. Number 3, delight yourself in the Lord. Numbers 14 verse 8. Nasabi sa verse 14 verse 8, if the Lord delight in us, then He will bring us into this land, and give it us in land which floweth with milk and honey. So, ang Panginoon po ang magdadala sa atin doon. Okay? He will bring us into this land kung madidelight natin ang Panginoon. So, all you have to do, delight yourself in the Lord, and He shall give thee the desire of your heart. Amen? So, kaya, ang pagbutihan natin, ang problema natin, paano ba natin may impress at mapapasaya ang Diyos? Na ang Diyos po ay ma-please natin. Yun po, mga kapatid, ang tanging pwedeng magawa natin. Okay? So, delight yourself in the Lord, and He shall give the desire of heart. And last, number 4, good attitude. Numbers 14 verse 9. Sabi po doon, only rebel not ye against the Lord. Okay? Yan ang sabi ng Panginoon. Ano po? So, huwag tayong mag-rebel against the Lord. Okay? Yan ang sabi niya. Neither fear ye the people of the land. Di matakot tayo sa mga tao doon sa land. For they are bread for us. Imagine, they are bread for us. Tinapay lang sila sa atin. Their defense is departed from them. And the Lord is with us. Fear them not. Imagine, mga kapatid. So, kung maintindihan lang natin to, mga kapatid, hindi tayo pwedeng matakot at hindi tayo pwedeng panghinaan ng loob para hindi tayo makarating sa pagpapala. So, ang kailangan natin, determination, okay? Mag-faithful tayo sa Panginoon, discipline, let's have maintain a good attitude towards God, amen? Toward challenges, toward obstacle, and you will find out lahat ng ito ay mapagtagumpayan mo. Marami na pong nagtagumpay dahil sila ay nagpatuloy lang at naging positibo sa buhay. Granted na po ito mga kapatid because that is what the Bible says. Okay, so sana po ang mensaheng ito ay naging blessing at pagpapala po sa mga kapatiran. So tayo po ay manalangin, let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong salita. Bless you po ito sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name I pray, amen.